transparency and accountability sa lahat ng budget at pondo na ibinibigay ng ating pamahalaan. Nakita naman natin ngayon yung pag-iwas ng opisina ng Office of the Vice President, ni Vice President Sara, sa accountability and transparency kung paano nila ginagamit yung pondo. So, paano pa natin sila pagkakatiwalaan? Yung 700 plus million na ibinigay ng Kongreso at saka ng Senado sa kanya, tingin namin is tama na yon. Kumbaga, enough na yon para makapagpatakbo ng kanyang opisina. Kasi nga, paano mo pagkakatiwalaan kung hindi niya mai-account yung pera na ipinagkatiwala sa kanya ng ating mamamayan. Sa bawat pera na ibinibigay, pinagkakatiwala natin, kailangan talaga ng transparency. Ayaw na natin na magkaroon, sabi nga ni DML Paulo, ayaw na natin magkaroon ng iba pang Mary Grace Piatos at Chippy McDonald's sa mga liquidation report at saka sa acknowledgement receipt. So, I think binibigyan na natin, kumbaga tinutulungan na rin natin si Vice President Sara para makaiwas din sa katiwalian at anomalya na kinaharap niya ngayon. So, sir, would you agree po na parang merong disconnect doon sa side ng Senate na gusto nilang ibalik yung pondo ni VP Sara para makatulong siya, pero meron ding papanukala na bawasan yung AKAP na nakita naman natin na marami po yung natulungan? Ang problema kasi meron duplication ng responsibility. Na andyan naman na yung ating mga Department of Social Welfare, ang ating DSWD, naandyan na yung ating DOLE, na talaga namang may mandato na tumulong sa ating mamamayan. Ang nakita naman natin sa konstitusyon, ang opisina ng Vice President is may mga may mga responsibilidad na nakalagay diyan, At wala naman diyan, hindi naman responsibilidad ng opisina ng Vice President na magkaroon ng pondo, lalong-lalo na pagdating sa mga AICS, tupad at kung ano-ano pa, ito ay responsibilidad ng DSWD at DOLE. So, yung AKAP naman, nakita naman natin na maraming natutulungan, maraming nabibigyan na ayuda sa ating mga kababayan. Sana wag itong bawasan, bagkus ay dapat idagdagan pa para at least mas marami tayong matulungan sa ating mamamayan. Thank you po. Thank you. Dagdagan ko na lang ng konti. Go ahead, sir. Kami kasi lalo kami nila Kong J. Siyempre nasa district kami as compared sa national scale. We are national officials o personalities, but we are on the ground. Nasa distrito po kami. At matagal na po to, kunsehal pa ako. Siyempre, bakit po yung mga ating naibibigay na sa beneficiaries, puro yung mga poorest of the poor, hindi naman po sa pagsasantabi sa kanila. Pero marami po tayong trabahador sa ka-workers na talagang sakto lang yung kinikita nila. And the lower middle class, talagang na-address po ng AKAP yung concern nila. Sabi ko nga po pag nasa ground ako, di ba pag binibigyan ka ng AKAP, parang comforting, parang nabibigyan ka ng temporary na relief. Hence, yung acronym na yun po talaga ang nagagawa para sa ating mga low-income earners. Iba po yung nandun ka lang po kasi sa taas, iba yung nandun ka nasa ground na nakikita mo yung actual, lalo po sa mga select na sektor na yan, mga grab drivers, mga dicer, yung mga delivery boys, delivery men and women, nararamdaman po nila yan kasi minsan po yung AKAP na yun, bayad na po yung bayad nila sa renta, bayad na po yung bills nila, may pang grocery na sila. So malaking tulong po yung AKAP na yan. At actually para sa akin, isa yan sa pinakamagandang programa na nagawa ng administrasyon na to. At disservice po yan kung tingin nila dapat nilang i-cut yung programa na yan o bawasan o alisin man lang. It's a disservice to the
working class. It's a disservice to the low income earners. Thank you. Let's call on Bibian Gulyap.